Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat po. Isang mapagpalang gabi po. Church, kayo po ba'y na-excited sa gabi nito? Upang tayo makarinig ng salita ng Panginoon, upang papurihan, pasalamatan ng ating Panginoon sa buong maghapon ito. Are we blessed, church? Amen! Nangyayaan ko po ang congregation na tayo dito tumayo at ating nawitin. Kawitan ng ating Panginoon Jesus. Church, bago po tayo magpatuloy, akin pong basahin ang ating message today po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon talaga. Kahit naman ang ating mga pinagdadaanan sa araw na ito ay we're blessed. Amen.
po ibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi niya doon sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Sabi niya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. Amen. Patuloy na awitan natin ang ating Panginoon. Gaya ng sinabi sa awit, chapter 100, verse 4. Lumalapit kami sa iyong mga pintuan na may pasasalamat sa iyong mga looban na may pinupuri, O Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, hinihiling namin ang presensya mo sa araw na ito, O Lord. Gamitin mo ang aming pastor, O
mag-deliver ng iyong salita at may sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami, O Lord, ng wisdom and knowledge, O Lord God, para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat sa congregation na ito, O Lord. Inihiling natin ang presensya ng Holy Spirit, O Lord. Gabayan mo din ko ang mga music team, O Lord, na may deliver ang worship and praise for you, O Lord. Na sa iyo ang pasasalamat at pagpupuri sa araw na ito, O Lord God. Purihin ka, aming Panginoon. Purify our heart, O Lord God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, O Lord. Hinihiling po namin ang presensya mo in Jesus' name. Amen. Amen. Tunay na po. We're truly blessed. Ang napakabuti na natin, Panginoon. So bago po tayo patuloy sa ating pakikinig na salita ng Panginoon, akin po we have a testimony, a short testimony with Ate Ray para marinig natin ang kanyang pagpapala. Good evening to each and everyone. Today, I would like to share my testimony because the last few months, I was devastated dahil nakareceive ako na hindi maganda galing sa company. So, I was expect na i-renew ako ng company. But then, nakareceive ako ng email na non-renew ako. So, I was depressed kasi hindi ko in-expect na mawawala lang ng trabaho for the 8 years. But then, in-accept ko na with all my heart na maybe rejection means redirection. Amen. Amen. Dahil hindi ko in-expect na may darating na message from my friend na they are seeking for a job. So, maybe it's meant for me na hindi na ako nahirapan mag-apply. Then, na-meet ko yung employer. Then, hinire agad ako nila. And thanks And thanks God, today naka-receive ako ng visa. Amen. Amen. Na napakabuti ang Panginoon, di po ba? We're blessed. Talagang natin isang kapatid ay blessed talaga. I remember when our prayer meeting nung last Friday, then sabi nga ni Pastor Jomar, sabi niya, you have to claim it. You have to manifest, sabi niya nga. Para yung you have to claim it na yung talagang napakabuti ng Panginoon nga. Yung pagpapala ng Christ. So, we have another one for our testimony. Ang ating may bahay. Si Sister. Amen, praise God. Sabi nga po ni Pastora, ang testimony, hindi lang yung na-receive natin o na binigay ng blessings ng Panginoon. Ang isang testimony rin ay kung ano yung kalungkutan o karamdaman na nararamdaman natin ng lungkot or may hinihiling tayo sa Panginoon. Hindi po ako nahihiya na sabihin na sa mga kapatid ko, meron po kami hindi pagkakasundo-sundo. So, sa tagal na ng panahon na sana marinig ko ng mga kapatid ko. Amen. Na nananabik-nabik din ako na makausap sila. Makasama hindi kasi nandito ako. Pero magkakumustahan man lang. Magkaroon ng hi, hello sa Facebook. Na magkaroon ng pagkakaunawaan, kalimutan isang tabi kung ano man ang mga
hindi pagkakaunawaan, kung may nasabi man ang isa na hindi maganda, magkaroon ng kapatawaran. So, lagi kong ipinagdarasal na sana magkasundo-sundo kami ng magkakapatid. Sana magkaroon ng unity. Kagaya natin sa church, may unity tayo sa akin, sa mga kapatid ko. Sana naririnig nila na ako'y nananabik na sa mga kapatid ko. Na sana magkasundo-sundo na kami. Yun ang hinihiling ko sa Panginoon at hindi ako magsasawang ipanalangin yun na kami magkaayos-ayos. Yun lang po. Pinakal ko po ang patuloy pa sa Panginoon. Jasper. Si Brother Jasper. Amen. Sabi nga, laging itinuturo ng ating Panginoon na tayo magpatawad, ating mahalin. Kung sino mong nakagawa ng mali sa atin, mahalin natin sila. Kailangan natin Panginoon. We need to pray for them. Nais ko lang dagdagan ng kaunti yung patutuo ng ating mga bahay. Truly, na nakikita ko rin sa akin may bahay yung pananabik niya sa mga kapatid niya. I always, sabi ko nga, just only pray with them. It's nothing impossible to the Lord to touch their heart. Na mabago sila. Yung lagi ko sinasabi sa ating may bahay na pag-pray natin. Huwag tayong magsasawa na manalangin. Even sa ating mga kapatid dito sa church, huwag din kayong magsawa manalangin. Kung ano man yung mga pinapanalangin nyo sa Panginoon, tumanay sa trabaho, tumanay sa pamilya nyo, kalakasan, paglagingan, ang mga bago pamilya nyo, o samahan nyo sa buhay, huwag nyo bibitawan na lagi nyo ipanalangin. Yan lang po. So, muli, at wala na pong magpapatotoo. Si Kuya Jasper. Oh, okay. Isisave na lang ni Kuya Jasper for next Tuesday po. Si Ate Maylene, si Sister Maylene po. Maraming talagang mag-bless. Amen po. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na tayo tayo ng ating kontribut dito. Gusto ko lang pong i-testify yung nangyari po kanina umaga sa amin ng anak ko. Kasi po sa bahay kasi lagi welcome ng gamit. So nagpalagay po ako ng CCTV sa amin. Pag-gising ko po ng late na po ako ng 12 o'clock dito. So sa ating opo. Pag-gising ko po, chinik ko yung CCTV sa amin. Nung makita ko po sa CCTV na yung aking binata na 17 years old, grade 12, at saka yung kaklase niya na babae, galing sa kwarto, lumabas. So as a parent, we are overprotected in our children. Iba yung takbo ng utak ko. Tapos, message ako sa CCTV, tinatawagan ko ang pangalan niya, pero hindi niya ako pinansin po. So, ngayon yung ulo ko, minisage ko siya ng minisage. Sabi ko, hindi ako magtatrabaho dito para magpaganyan-ganyan lang kayo. Ang dami ko kong sinabi. And then, nakapagsalita din ako na, ano ba yung batang babae na kasama mo, hindi ba siya nahihiya na sa kwarto mo siya tatapay. Ngayon po, hindi ako nireply ng aking anak. And then, ngayong hapon ko nag-reply siya sa akin. Sabi niya po sa akin, Mama, hindi mo po ba alam na yung batang pinagagalitan mo, siya po ay pinapanalangin ko. Sila po yung mga barkada ko na dinadala ko dito sa bahay. Sila po yung mga pinapanalangin ko na madala ko sa church. Amen. Tapos, Mama, ganyan ang mga sinasabi mo sa kanila. Ngayon, Mama, ipapaliwanag po sa inyo na ito pong si Princess, nakasama ko po sa kwarto, na nakita mong lumabas lang na kwarto, kinakausap po siya na mahinahon. Kasi po siya ay, ilang beses na po siya nag-attempt na magpakamatay.
And then, sinasabihan niya lang ko lagi na, sabi ni Jesus, bakit daw hindi natutuloy yung pag-attempt niya kung ang pakamatay. And then, sabi ko ng anak ko, kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ikangalog ng Diyos na magkaganyan ka, kasi may plano ang Lord. And then, naano po ako na natouch ako sa sinabi ng anak ko, naiiyak ako, na parang napapahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, akala ko Christian ako, pero judgmental pa pala ako. Tapos, sabi ng anak ko po sa akin, alam ko mama na mahal mo ako. Nagkakagaya ka kasi iniisip mo na yung kinabukasan ko. Sabi niya sa akin, mama, hindi na po ako bata. Alam ko na po yung tama at mali. Kung sa tingin mo po ako'y bata pa, alam ko na po yung tama at mali. Huwag po kayo mag-isip dahil hindi ko po gagawin yung mga iniisip niyo na baka kasama sa amin. Tulungan mo lang po ako mama na ipanalangin sila, lalo na po si Princess. So, salamat sa Diyos. Sabi ko na po, sorry anak, kung nakapiglas ako ng masama. At salamat sa Diyos dahil alam mo naman pala ang tama at mali. So, yung tiwala ko lang, basta huwag mo sisirain lang po, nasabi ko sa akin anak. At na-realize ko po na hindi po pala porque magulang tayo, para tayo na yung nakakaalam ng lahat ng mabuti sa anak natin. Kailangan po pala talaga natin na manalangin para sa anak natin, nabigyan sila ng wisdom, at makita nila yung tama at mali. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil alam mo po ng aking anak ang kanyang ginagawa. Sa Diyos po ang papuri. Church, minsan, minsan may mga bagay na sinabi nga natin, yes, anak ako ng Diyos. Tinatanggap ko ang Panginoon bilang sa sarili ko tagapagligtas. Kaya sa Kristiyano ako, minsan, meron din mga bagay na dahan-dahan, unti-unti pa na binabago tayo ng Panginoon. Natong pa tayo doon. So, process pa rin tayo. Kahit nasabihin natin Kristiyano tayo. Pero may mga bagay pa tayo nagagawang mga mali na hindi ko sinasabi si Sister Mylene na mali yung ginawa niya bilang isang magulang din. Instinct yun isang magulang din. Hindi natin iiwasan yung mga ganung bagay. Para kami rin, may mga limang anak kami. Minsan, nakakagalitan din sila. Then, all of a sudden, boom, balik sa amin magkasama. Kaya, minsan, we need to trust our children. Bago po tayo magpatuloy ulit, at ating pong tawagin ang ating special number, si Hash. Amen. Next time. Okay. So, then reserve with me, Kuya Asa, next Tuesday naman. Okay. Tayo po'y magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. And I will ask Sister Grace for our praise and worship to lead us in our praise and worship. Amen. Hallelujah! Amen! God is good! All the time! Amen! Hallelujah! Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang ating Panginoon ay napakabuti kahit ano man ang ating mga nararanasan. Ang Diyos ay lagi na yan para sa atin. Kaya karapat-dapat naman na ating siyang papurihan. Amen! Hallelujah! Kaya inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon.
sing praises to your name. Praises to you. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing
Lord, how great you are, O God. Can we tell us, Lord, how great you are, O God. Let your words to be pronounced today, Lord God. With blessings on every one of us, Lord. Hallelujah. Mag-usap ka, Lord. Mag-usap ka sa bawat isa mo. Use me as your pastor, Lord, to declare your words, Lord. To declare your goodness in this midst, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ko kay Grace, sige tuloy-tuloy mo na hanggang 9:30. Ang sarap magpuy. Amen. Hallelujah. But let's give way to the message of the Lord tonight. Hallelujah. Ayoko na sana tumigil, pero the Lord is telling, anak, my words to be declared. Hallelujah. So, nung nakaraan pong Tuesday, mga kapatid, or nakaraang linggo, ang tema po ng ating pinag-usapan is all about the most important things. Amen? The most important thing to know and the most important thing to do. The most important thing to do, or yung pinaka-importante, dapat po nating malaman, sabi po sa message, is there is only one true God. That's the most important thing, na kailangan po nating malaman na may iisa lamang totoong Diyos. And the most important thing that we need to do is to love that one true God. Ang kailangan po daw natin na importanteng gawin ay mahalin yung nag-iisa at totoong Diyos. Hallelujah. Amen. So, bumili ako nito para hindi na ako next na. Kala nila sila lang yung tumataas, no? Amen. Empower Church din. Yung mga anak ng Diyos din. Amen. Praise the Lord. So sa gabing ito, mga kapatid, ay ang tema po ng ating pag-uusapan, ang mensahe ng Panginoon is, sabi niya, do not love the world. So nung nakaraan, let us love the one true God. At ngayon naman, do not love the world. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sabi niya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. And verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Say Amen. 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 Dito po, mga kapatid, yung sinasabi, when we say, do not love the world, ano pong ibig sabihin ng world? What the world is not. Okay? Ang tinutukoy po niyang mundo dito, hindi po yung number one, the physical world. When he said, nung sinabi ng Panginoon Diyos na, do not love the world, ibig sabihin, yung world na yan, it is not the physical world. Hindi niya sinasabi na huwag mong mahalin ang earth. Hello? Amen. Si Azer lagi pong sinasabihan nito at ipinapaalala lagi ito. Pag nagdidilig kasi ako sa labas, umaapaw at hanggang sa daanan yung apaw ng tubig. Ang sabi ni Azer lagi sa akin, Daddy, don't waste water, love the earth. Amen. Asa si Azer. Yun lagi ang sinasabi niya sa kanya, love the world, Daddy. Love the earth, do not waste water. Dito naman, mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon Diyos, do not love the world. Hindi po yung physical world. Hindi po yung earth.
Hindi po sa ibig sabihin na huwag mong mahalin ang mundong ito. Kasi sa Genesis 1, verse 1 and verse 31, God created the world. So bakit pa niya sasabihin na, anak, do not love my creation? Hindi niya sinasabing ganun. Amen? So, yung world is not the physical world. And, isa pa, the world is not the human world or your mankind. Meron parang ganun. Yung mankind is yung world. Di ba sinasabi mo sa iyo mo, ikaw ang mundo ko. Ay, amen. Sinabi ko yung kay Grace. Praise the Lord. Ikaw ang mundo ko. Sayo ang buong mundo ko. So, dito rin, hindi sinasabi yung world dito na human world. Ito muna daw yung kalambok. Amen. Sapagkat sa John chapter 3 verse 16, sinabi ng Lord, ng Panginoong Jesus, sabi niya, for God so loved the world. Amen. Mahal ng Diyos ang mundo. Pero dito sa John chapter 3:16, ang tinutukoy niyang mundo is the mankind. Mahal niya tayo. Kaya sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Para sa tao po yun. Ang sinasabi niya, mahal ka niya. Kaya kung maniwala ka, bibigyan ka niya ng eternal life. Amen. So doon sa sinasabi po niya, for God so loved the world, hindi po yung ibang world, kundi ito yung mankind. Ikaw ang tinutukoy niya dito. Ano naman po yung world na sinasabing do not love? Ano naman po yung hindi dapat natin mahalin na mundo? The world is, number one, the world of sin. Amen? Sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 2, sabi niya, as per you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sabi niya, in which you used to live, no? When you follow the ways of this world. Ibig sabihin, yung ikinabuhay mo dati, yung mundo mo dati, that is the world of sin. Yung nakasanayan po natin. Amen po ba? Di ba pinanganak ka, hindi naman na agad-agad ikaw ay mabuting Kristiyano or mabuting tao. Amen. Kaya nga tayo nung bata, pinapalo kasi nagkakamali tayo. Amen po ba? At the same time, ganun din po nung lumaki tayo, hindi naman tayo perfecto. Tayo po ay makasalanan. Amen? That's why yung sinasabi niya dito, yung the world of sin, kung saan ka namuhay dati. Ito yun. Ito yung sinasabi niyang world. Do not love that world of sin. Amen? Yun po yung sinasabi po niya dito, do not love the world. Ano pa? Pangalawa, do not love the world, which is the domain of Satan. Sabi po niya dito sa 1 John chapter 5, verse 19, sabi niya, verse 19, we know that we are the children of God. We know that we are the children of God. And that the whole world is under the control of the evil one. Amen. Ulitin ko po. Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 19, we know that we are the children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Ibig pong sabihin, yung namamayagpag, yung nakahari po dito sa mundong ito is yung the domain of Satan, the dominion of Satan. Yung pinag-aharian po ni Satanas. Amen po ba? Ibig pong sabihin, do not love the world of Satan. Easy as that. Amen po ba? Amen. And pangatlo, sabi niya, a morally evil system under the influence of Satan.
Kasama rin po ito. Hindi lang sa mundo ni Satan, hindi lang sa mundo ng kasalanan, but even the evil system under the influence of Satan, opposing to God and Christ's kingdom. Now, bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Bakit po tayo nag-aaral dito ng salita ng Panginoon? Is because para po malaman po natin what is the difference of the world of Satan and God's or Christ's kingdom. Amen? And everything is opposing to God or Christ's kingdom is the world of Satan. Amen? That is the thing that we need to do not love that world. Yun po yung hindi po dapat natin mahalin. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa slide ko, God calls us to love the people in the world as He does. Diba sa John chapter 3:16? For God so loved the world. God calls us to love the people in the world, but to reject the corrupt values of the world. Yung values, yung sistema, yung character, yung attitude po natin na hindi po dapat, huwag po natin mahalin. Ano po ba yung mga things na ito? Do not love the things in the world under the influence of Satan. Ano po yun? Sabi po sa ating text kanina, the lusts of the flesh, the lusts of the eyes, and the pride of life. Ano po ba yung mga tatlong ito? The lust of the flesh. Ito po yung unbridled desire of the flesh. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, sabi niya dito mga kapatid, the acts of the flesh are obvious. Diba? The acts of the flesh are obvious. Ito yung flesh po natin, yung katawang lupa natin. Amen? Yung act po nito, yung drama nitong katawang lupa nito is very obvious. Of course, it is seen in my eyes. Amen po ba? Ibig kong sabihin yung unbridled, ito po yung uncontrolled. Hindi na po control na desire ng ating mga katawang lupa. The acts of the flesh are obvious, sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fish of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, and drunkenness, orgies, and the like. Ang sabi niya, I warn you, as I did before, that those who live like this, or those who love these things, will not inherit the kingdom of God. Amen. That's why yung mundo ng lusts na dala ay lust of the flesh, we need to control. Kasi sabi niya, uncontrolled desire of the flesh. Kasi meron po yan sa lahat. Amen. Meron po yan sa lahat. Pwede po nating lahat gawin. But ang importante is we need to control. For example, may 100 dirham si Sister Marie. Amen. Temptation, Tinapag po niya dyan sa may table. Chair. Ikaw naman, nakita mo. At sinasabi ng iyong katawang lupa, kuhanin mo. Kuhanin mo. Pag yan hindi mo kinontrol, that is becoming the lusts of the flesh. Amen. Kaya kailangan po mga kapatid, in order to control the desire of the flesh, kailangan po natin in Romans chapter 13, verse 14. Sabi po niya sa Romans chapter 13, verse 14, kung may mga Bible kayo, sundan niyo po ako mga kapatid. Okay? Romans chapter 13, verse 14. Sorry, hindi po kasi na-prepare po dyan sa ating PowerPoint. Okay, sabi po niya dito, sa Romans chapter 13, verse 14, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Paano mag-control ng lust of the flesh?
Paano po natin i-control yung lust of the flesh? Sabi po sa Romans chapter 13 verse 14, sabi niya, rather, you have to clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Paano po idamit ang Panginoong Jesucristo? Sa Ilocano, ikawus tayo. Amen. So, Ilocano, ikawus tayo ang ating Panginoong Jesucristo. Let us wear the Lord Jesus Christ. Let us clothe ourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Huwag mo daw isipin kung paano mo is-gratify or is-satisfy yung flesh mo. So yung 100 dirhams na sample kanina is, come on kapatid, you have to clothe yourself with our Lord Jesus Christ. And do not think paano mo kukunin yun. Amen? Do not think how to gratify the desires of this flesh. Amen po ba? Do not love the world. Next, the lusts of the eyes. Ibig pong sabihin, number 1, unlawful longing for the things we see. See, unlawful longing for the things we see. Lust of the eyes. In Ephesians chapter 5, verse 5 to 7. Basahin nyo na sa bahay nyo. And Colossians chapter 3, verse 5 to 7. We need to control also these lusts of the eyes. Amen? Sabi niya, which we need to control. In Psalms chapter 119, verse 36 to 37, sabi niya, turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Bakit po niya sinabing worthless things? Lahat ng nakikita mo sa mundong ito is worthless. Ibig kong sabihin, let us turn away our eyes in anything of this world. Amen. Mapapera, mapabahay, mapatrabaho, cellphone or anything. Amen. Those are worthless. Amen. Amen. Praise the Lord. And we need to control this. In 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Paano po natin i-control ang lust of the eyes? It is through contentment. Dapat makontento ka kung ano na ang nakikita ng iyong mata. Dapat makontento ka kung ano na ang meron ka. Amen? That is how we need to control the lusts of the eyes. And lastly, is the pride of life. Etong tatlong ito mga kapatid, dala po ito ng mundo. Amen? The pride of life is number 1, sabi niya, boasting. Age. Diba? May nagbo-boast ng age. Kasi Pastor Jomar, 31 years old na, 32 years old pa lang, ako 45 na. Mas matanda ako sa kanya, di ba? May ganon. Well, mas mayaman ako kay Sister Marie. Oh. Accomplishment, mas mataas pinag-aralan ko dyan. Those are the pride of life. Amen po ba? Mababasa po lang dyan sa Luke chapter 12:16 to 21. How do we need to control this? This same po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang sabi po niya dito sa verse 17 ng chapter 6 of 1 Timothy, command those who are rich in the present world not to be arrogant. Amen. Nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. How to control the pride of life? Number 1 is, do not be arrogant. Amen? Huwag kang magyabang. Huwag kang arrogante. Ang sabi niya, put your hope in God. Amen po ba? Who richly provide us with everything for our enjoyment. So wala po sa ating sarili, wala sa ating kakayanan, wala sa ating mga narating na
but we need to put our hope in our Lord Jesus Christ. Amen! Amen! Praise the Lord. Let us look at this, the barnacle. Tingnan po niyo itong illustration ko mga kapatid. Itong isang bangka, no? The boat. The boat is covered with barnacle. Alam niyo po yung barnacle sa mga mangingisda? Di po ba yung mga kumakapit sa bangka? Think of a beautiful sailboat built for the open sea. But over time, it gets covered in barnacles. The barnacles don't belong to the ship. Amen? The barnacles don't belong to the ship. They are a byproduct of it sitting too long in the water. Sa katagalan po na naka-stay po yung bangka sa tubig, nagkakaroon po kumakapit yung mga barnacles. We are in the world. Amen? But when we start loving the world, nakagaya po ng boat na to, mahal niya yung tubig, we accumulate the barnacles of worldly values. Habang sa tinagal-tagal mo dito sa mundong ito, na nakababad sa mundong ito mga kapatid, nasurround ka ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life, mas madali po tayo kapitan ng barnacles. Amen? Which weigh us down and keep us from sailing freely in our relationship with Christ. Mga daladalahin po natin ito. Amen po ba? May time po ba tayo? Okay. Let me just finish this. In 1 John chapter 2, verse 15, sabi niya, if anyone loves the world, love for the Father is not in them. If anyone loves the world, love for the Father is not in us. That's why mga kapatid, importante, we should not love the world. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. At itutuloy ko po dito sa next Tuesday kasi wala na po tayong oras. Kung na-bless ka mga kapatid sa mensahe ng Panginoon, shout Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Kaya sa oras na yun, tayo pong tumayong lahat mga kapatid. Do not love the world and the world and the things of this world. Amen po ba? Hallelujah. Bagkus, sabi po nung mensahe po nung nakarang Tuesday, love the one true God. Do not love the world in you. Ang mga bagay po na nakikita mo sa mundong ito ay worthless. Walang halaga kumpara sa Panginoon Diyos na nag-provide ng lahat ng ito. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. The message of God is very clear, mga kapatid. Sabi doon, do not love the world. It means to say, whatever the affairs of this world which is against God, do not love it. Amen. Do not compromise. Maraming offer sa world na ito na parang ikakasaya natin, ikaka-enjoy natin. But if we love God above anything in this world, do not compromise. Amen. Hallelujah. Do not love those things, those affairs which are against God. Hallelujah. Shall we worship the Lord? Shall we tell to the Lord right now, yes, Lord? Because the greatest thing in all my life is to love you, Lord. Is to serve you, Lord. Is to praise you, Lord. I will never, never sing those songs which are against you, Lord. I will never, never dance those dance which are against you, Lord. I will never, never love those possessions which are against you, Lord. Because I love you. I love you. I love you, Lord. Tell it to the Lord.
of people. But I tell you, brothers and sisters, if you love the Lord, you will know how to humble down before Him. You will know how to accept everything for Him. Because you love Him. I want to prove to Him that you love Him. Oh, Jesus. We need to sacrifice our own enjoyment, Lord. We need to sacrifice our own happiness. We need to sacrifice all the affairs of this world because we love you so much. We want to give the first priority to you because we love you. Hallelujah, Lord God. Take control of our lives, Lord. Bless these people of yours, Lord. Oh God, we admit that we are weak. We are limited. Lord, we have a lot of shortcomings. Marami kaming pagkakamali sa buhay. Marami kaming kakulangan sa iyong harapan, Lord. But if we will submit ourselves into your will, Lord, slowly, you will help us. You will help us, Lord, to be more perfect every day. Because we believe, Lord, that if we look at your holiness, kung titignan namin yung holiness mo, Lord, we can easily compare our life to you. And we can see ourselves, oh God, that we are weak. We are not perfect. We are weak, Lord. We are not perfect, Lord. You are the only holy God. Oh, hallelujah. Kaya sa araw-araw na paglilingkod namin sa iyo, we will focus our eyes on you, Lord. Thank you, Jesus. Help us all. Help us all. Help us in our imperfections. Help us. Help us to love you more than anything in this world. Amen. Thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Hallelujah. Tunay na nakaka-bless ang magtuloy at magpasalamat sa ating Panginoon. At nakakabitin din po ang
sa banal na presensya na may pusong nagpapakumbaba at unang pasasalamat. Yes. Yes. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng aming pinagkakasa. Ang aming buhay, lakas, trabaho, at bawat pamala ay pawang kaloob. Sa oras na ito, iniaalay namin ang aming mga handog at ikaw po. Hindi lamang ito sa labi, kundi simbolo ng aming pagmamahal, pagtitiwala at pagsunod sa inyo. Turuan mo po kami, Panginoon. Maging magkaroon ng kusang loob at may pusong nagagalak sapagkat ang tunay na handog ay nagmumula sa puso ng Pilipino. Panginoon, dalangin namin ang bawat nagbibigay, maging ang mga nagnanais ng bigay ng ito sa ngayon. Patapagin mo po ang anak ng malataya. Yes. Yes. Palalo po sa amin na hindi mo pulitin na ang halaga ng aming hinahandog, Yes. kundi ang pusong nag-aari nito. Naway gamitin mo ang mga handog na ito upang mas marami pang kaluluwa kapag sa iyong salita. Amen. Mas marami pang nangangailangan ng matulungan doon. Yes. At lalo pang maitaas ang iyong pangalan sa mundo ito. Hallelujah. Tulungan mo kami maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala doon. Huwag mo kong hayaang kanahin sa aming puso ang pag-ibig, kundi ang pag-ibig, pananampalataya, at pagbukas palad. Tunay ang lahat ay nagmumula sa iyo, Ama. Yes. At ang lahat ng aming binabalik ay para sa iyong kalulahatian, Lord. Amen. Ito lamang po, Diyos, ang aming dalangin sa matamis na pangalan niyo. Itong anak niya si Jesus. Amen. Praise God. Bago po makalimutan, I would like to welcome the presence of Sister Annabel Oliverio. Sister Annabel Oliverio was invited by Sister Marvel. So let us keep on inviting, sharing the love of God to others. Amen. Shall we all stand up together? Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Thank you, Lord, for the success of this worship service. Thank you for the love. Thank you for the new power, new strength, new inspiration, Lord God. And as we depart from this place, I want to entrust to you all these people of yours, oh God. Wherever they will go, whatever they will do, Lord, make them successful and let their lives be glory. Let your glory be seen through their lives, oh God. Hallelujah. And every life today, Lord, will be an influential life to us. We thank you. We thank you, Lord. May I request everyone to raise up your hands to the Lord. And right now, brothers and sisters, the grace of our Lord Jesus Christ, the unchanging love of the Father, the sweet fellowship of the Holy Spirit, these three persons of one God whom we are serving,